Buksan natin ang ating mga Bible, if you have your Bible with you, kung dala nyo mga Biblia nyo, sa aklat ni Esther, chapter 4. Esther, chapter 4. Ang storya, ito ang background, tingnan nyo muna yung background ha. Ang storya, si Esther ay pumalit na reyna kay Queen Vashti. Dahil si Queen Vashti hindi na ginalang yung hari, nagalit ang hari, at ang sabi nila hindi pwedeng binabastos ang lalaki, lalo na hari, ng mga asawang babae. Kaya ang nangyari, itinapon si Vashti at naghanap sila ng bagong reyna, at yung pinakamaganda sa lahat ng kanilang mga lupain ay hinanap, at isa si Esther na nakita at naging reyna. Si Esther ay isang ulila. Wala na siyang mga magulang, at siya ay inampon lamang ni Mordecai. Buti na lamang si Mordecai ay may takot sa Diyos. Dahil kung hindi, marami kasing mga uncle ang nag-aampon ng mga pamangking babae, pero minsan kadalasan naaabuso ang mga pamangking babae. Alright? Pero si Mordecai, dahil may takot sa Diyos, pinalaki niya si Esther sa turo ng banal na salita ng Diyos sa Lumang Tipan. Nakilala niya si Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero sa panahon na yon, sila ay naaalipin ng isang bansa, Babylonia, sa Babylonia at that time. Pagkatapos, yung kalaban ng mga Hudyo na nagtatrabaho sa hari, nagplano sila na patayin ang lahat ng mga Hudyo. Si Esther ay Hudyo, hindi lang alam ng hari at ng iba dahil tinago nila. Si Mordecai, araw-araw, pumupunta sa doon sa palasyo at inatanong niya kung ano na ang kalagayan ni Esther. Dahil nga si Esther ay kanyang mahal na pamangkin. Pero narinig niya one day na meron palang planong patayin ang lahat ng mga Hudyo. Pinaplanong wasakin ang mga Hudyo dahil ang akala nila ang mga Hudyo ay kaaway. Narinig yun ni Mordecai, kaya pumunta siya kay Esther at sinabi niya kay Esther ganito, Esther, gusto kong puntahan mo yung hari at magpakumbaba ka. At kung maaari sabihin mo sa kanya ang tunay na kalagayan na merong kaaway ang bansa natin na gusto tayong wasakin. Nabigla si Esther. Ginagalang niya't ng husto ang kanyang uncle. Pero sabi niya, Uncle, pag pumasok ako sa palasyo, doon sa trono ng hari, miski siya ay reyna, nang hindi siya pinatatawag. Ang kabayaran niyan sa kautusan, sa batas, mapapatayin ako. Isipin mo, nung ikaw ay asawa, reyna ka, hindi ka basta-basta nakakapasok sa trono ng hari. Meron tinatawag silang mga protocol. Kasi ang hari, kumbaga sa mga panahon, pag ikaw ay hari, parang ikaw ang Diyos. Ang batas mo, susundin at ang sumuway, kamatayan ng parusa. Kaya nga si Esther, miski siya ay reyna, pag hindi siya pinatawag ng hari, hindi siya pwedeng basta papasok na lang sa kwarto ng hari at hari, may sasabihin ako sa iyo, makinig ka. Hindi pwede yun. The only way na makakapasok siya sa trono ng hari, sa lugar nung nasa ng hari, ay kung ipatatawag siya. May mga pagkakataon, pwede kang hindi mamatay kung ituturo ng hari sa yung kanyang scepter at sabing, halika, pumasok ka. Pero pag hindi sinabi ng hari yun, alam na kagad ang mangyari sa'yo. Kuhulihin ka ng mga gwardya at papatayin ka. So sabi ni Esther, Uncle, hindi ako pwedeng pumasok sa hari kasi pag ginawa ko ito, kamatayan ang magiging hantungan ko. Sabi ni Mordecai sa kanya, Esther, huwag mong isipin na ikaw ay nasa trono at ikaw ay maliligtas sa kamatayang pinaplano ng si Haman para patayin ang lahat ng mga Hudyo. Pati ikaw ay mamatay. Sabi niya ganoon. Pero, ito yung verse na gusto kong banggitin sa inyo. Sa verse 12, sabi, when Esther's word were reported to Mordecai, yung sabi ni Esther, Uncle, mamamatay ako pag pumasok ako. Sabi ni Esther, when Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer. Ito yung sagot ni Mordecai.
Sabi niya, do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent, at this time, pag nanatili kang tahimik, pag wala kang gagawin, if you remain silent at this time, sabi ng Bible, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows, but that you have come to a royal position for such a time as this. Kaya yung classic statement ni Esther, sabi niya, sige po, uncle, mag-fasting po kayo. Sabi sa verse 15, then Esther sent this reply to Mordecai, go, gather together all the Jews who are in Susa, and fast for me. Mag-anuyo kayo for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maids will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Sabi niya, kung ako may mamatay, mangyari na ang mangyari. Now, sino sa inyo ang natulog ng Tuesday, nagising kayo ng Monday? Okay, natulog ka ng Thursday, nagising ka ng Wednesday. Ano ibig ko sabihin? Yung bang natulog ka, paggising mo, ganun pa rin? Walang pagbabago? Yung problema mo, yun pa rin? Yung kahirapan mo, yun pa rin? Walang pagkakaiba na natili ka sa kalagayan mong talunan, hirap, kawawa, punong-puno ng problema? Yung bang, gusto mo sana yung natulog ka pagising mo, yes! Solved na ang problema mo. Yes! Upgraded na ang buhay mo. Yes! Pinagpala ka na ng Lord. Pero karamihan mga tao, natulog, paggising, ganun pa rin. Sino siya nananaginip? Ang panaginip nyo, kahit manawari, gumanda naman ang panaginip mo. Marami mga tao ang panaginip, lagi na lang parang nightmare. Parang may halimaw na umahabol sa kanila, parang lagi lang silang talunan at kawawa, sila'y nilampaso, hinampalos, at lagi na lang talagang ang mukha nila ay mukhang walang pagbabago, puro talunan. Alam nyo, nabanggit nga ni Chen, di ba sabi daw ni Joshua, alam mo, hindi masama at hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Di ba? Ang masama, namatay kang mahirap. Pero may mas maganda dito, ito, hindi naman masamang ikaw ay mahirap kasi marami sa atin naghirap. Hindi man masama na ikaw ay may kabiguan dahil lahat naman tayo nabibigo. Ha? Ito lang ang dapat mong gawin. Huwag mo lang tagalan. Iba sa atin, ang tagal-tagal ng bigo. Ang tagal-tagal ng mahirap. Ang tagal-tagal ng napakabait ng larawan at takbo ng buhay. Napakatagal ng dala-dala yung hapdi ng paghihiwalayan. Nakita niyo sa picture, di ba yung bata, ang tagal-tagal niya nang nakikitang murahan ng nanay at tatay niya, yung siya ay inabandona, siya ay iniwan, siya yung second best. You know, ang tagal-tagal, parang ang hirap naman. Sino sa inyo, aminin natin, sino sa inyo nakakaramdam minsan ng mga pighati at problema ng buhay? Yan, lahat tayo, di ba? Sino sa inyo ang dumaan na sa mga suliranin? Yan. Walang problema dumaan ka, ang mahirap, huwag kang tumira doon. Huwag mong gawing permanent address. Ano yun? Kahirapan. Saan ka nakatira? Sa away. Saan ka nakatira? Sa sakit. Saan ka nakatira? Sa hapdi. Saan ka nakatira? Sa lagi na lang hindi alam kung ano ang magiging kinabukasan mo. Mahirap yun.
Amen? So hindi masama na ikaw ay mahirap, hindi masama na ikaw ay may kabiguan, hindi masama na ang pangit ng kalagayan ng buhay mo ngayon. Huwag mo lang tagalan. Di mo sa katid mo, huwag mong tagalan. Amen? Alam mo, sabi kasi dito, no, if you remain silent, ayun ang problema ng marami mga tao. They remain. Ano ba ibig sabihin ng remain? Nanatili. Hindi na nag-move on. Na-stuck na. Napako na. Hello? Meron ba kayong mga kilalang ganyan? You know, minsan lang nagkaroon ng problema, hindi na nag-move on. Hello? Hello? Ang ganda na sinabi ni Chen eh. Pero mo, you know, habang nagsasan, naiiyak ako eh. You know, sa tuwa at saka yung larawan ng nakikita ko talaga sa mundong ito. Alam mo, pag wala kang Kristo, talaga, mararamdaman mo ang hapding napakalalim. May ngiti. Siyempre, tumatawa-tawa ka. Palagay ko, yung mga Panoy, lumatawa sa pagkasama niya mga kaibigan niya, pag naglalaro sila, pag meron siyang mga relasyong mukhang okay, pero after that, balik ka na naman sa pain. Pero anong sabi niya? Kaya ako naiiyak kanina, sabi ko, Lord, salamat, tinawag mo ako. Ang sarap talaga maging pastor. Palakpakan natin ng Panginoon. Una, pinagpapala na ako ng Diyos. Pangalawa, nararamdaman ko yung rumaragas ang pagpapala. Pangatlo, tiyak ko na talagang malapit ako sa Panginoon. Pero pang-apat, ang pinakamaganda, nakikita ko yung maraming mga taong pag sumunod kay Kristo, hindi lang naniwala, sumunod. Kasi alam mo, ang laki ng difference nung belief, naniniwala. Kaya nang kalog nga sabi ko kanina umaga, alam mo, ang demonyo meron ding faith eh. Sabi sa aklat ng James, you believe in God? The devil also believe. Oh, may faith ang demonyo, ang tawag, demonic faith. Di ba? Demonyo siya eh. So meron siyang demonic faith. O ikaw naniniwala ka kay Lord, o wala, o de patas na kayo ha. May faith ka, may faith din si devil. Kung ang faith mo katulad ng devil, naniniwala ka, demonic faith yun. Ito sabi ng Bible, pero the devil shudder. O ang demonyo natatakot, nanginginig. O, yung faith, ang demonic faith, naniniwala, natatakot. Kung ikaw ay may naniniwala ka kay Diyos pero hindi ka natatakot, naku, delikado ka. Kung yung demonic faith, ikaw hindi natatakot, mas malala ka pa sa demonyo. Ito masakit. Marami nagsisimba, may faith. Pero nakastuck sa problema ng buhay. Nakastuck sa galit. Nakastuck sa inggit. Hindi makapag-move on. They have remained. Alam mo ba't sila na-stuck? Kasi talagang dinaya na sila ng demonyo. Tinanggal na ng demonyo yung panaginip. Yung hangaring at maniwalang pwedeng magbago ang buhay. Kaya ngayon, sino sa inyo gustong mag-level up? Yung gusto nakastuck, okay lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Sino sa inyo gusto hindi lang mag-level up? Sino sa inyo gustong mag-upgrade ng buhay? Alam mo, yan ang isang dapat nating isipin. Ano sabi ni Chen? Iniwanan ko yung barkada ko. Sabi niya, ngayon, karamihan sa kanila, kung di man lahat sila, nanay na. Pinaganda, ibig sabihin na buntisan. Di ba? Nakipag-sex. Hindi alam kung kanino yung bata. Yung nabuntis siya, yung huli, yun ang tatay. Daw. Hindi ko alam. Siguro. Baka. Di ba? Pag nabuntisan ka, masisira figure mo. Bakit? Lalaki yung tiyan mo eh. Ito ang problema. Kung ikaw nga, malaki na, malakas na, di mo alam kung saan ka kakain sa next day. Di mo alam kung ano mangyari sa kinabukasan mo dahil wala kang tsak na trabaho o magtitiwala sa trabaho, wala kang tsak na magmamahal sa'yo,
Miski minsan nakakalungkot, may nanay ka, may tatay ka, may kapatid ka, pero walang pagmamahalan sa pamilya. Tapos nabuntis ka pa. Hindi ka makakilos. Hindi ka makaporma. Tapos iluluwal mo yung batang yun. E paano kung may topax ka pa? Tapos iiwanan mo yung bata, o inom ka ng gamot, ano lumabas ang bata, bulag o maraming sakit, deformed. O kung pinalaki mo naman, isa kay kakain. E di mamemerwisyo ka na naman ng kamag-anak. Mambibwisit ka na naman ng buhay. Eh katulad ng binabanggit ko, alam mo, hindi ka naman iiwanan basta-basta ng tao. Huwag mo lang tagalan. Sa umpisa, siyempre tutulungan ka. Lahat lang naman ng tao, pagka may lumalapit, tutulungan eh. Pero pag nang aabuso na, kasi matagal na, abay, mahirap na yun. Alam mo, maraming mga kabataan, nag-remain na. Bata pa, iniwan na yung panaginip na maganda. Bata pa, nasabit na sa maling isip. Bata pa, nadali na ng mga wrong mindset. At may mga magulang, may mga nanay, mga tatay na wala na rin, nag-remain na rin. Dito papasok ang kahalagahan na dapat hindi ka lang Kristiyano. Kasi ang daming Kristiyano sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Di ba? Nung panahon ko, pag nagbabasketball, nagsa-sign of the cross pa, di ba? Pagpasok sa loob, siko dito, siko ng tuhod dito. Pero nag-sign of the cross. Sabi, pare, nalangin muna tayo. Sige, Lord, tulungan mo kami yung mabibiktima namin ngayon sa hold-up na to. Sana maraming pera. Pagsakay ko sa taxi, galing ko sa airport, didala ko yung mga maleta. Pagsakay ko sa taxi, pumipila ako sa metered taxi. Kaya nga metered metro eh. Di ba? Pagpasok ko, siyempre, pipila ka sa international airport. Sabi ko, saan ka? Sabi ko, Quiapo po. Okay. Pagdating ng taxi, sakay ako. Sabi ng mama, saan ka ba, Brad? Sabi ko, Quiapo lang, diretso ka lang sa may Ayala. Sa Ayala Bridge, Ayala. Doon yun. Tapos sabi ko, Brad, pakipindot mo yung metro. Brad, ano na, traffic ngayon, Brad. Sabi ko, patas lang, Brad. Sabi ko, patas lang. Pareho tayo nagtatrabaho. So, alam mo, ganun siya lang, ganun. Buti na lang, Christian ako. Sabi niya, Brad, metro lang. Ang daming sinasabi, hindi ko lang siya pinapansin. Traffic ngayon. Paano kayo makakabalik? Alam kong hindi na matraffic dahil sa Manila, wala na yung mga truck eh. Tinanggal na ni Joseph Estrada eh. Matraffic pa rin, pero hindi kasi traffic noon. Iniisip ko, pambira to mga taong to, no? Na-stuck na sa buhay na kinakailangan manloko ng kapwa. Kapwa Pilipino. Habang nakapila ako, sabi ng isang lalaking galing sa Qatar, sabi, totoo ba, Brad, pag nagbayad ka doon ng taxi, $2? Sabi ko, sino nagsabi sa'yo? Yung security guard. Huwag kang maniwala. Sa loob-loob ko, tama to kapwa itong Pilipino. Niloloko yung kapwa niya Pilipino. Itong taon to, nagtrabaho ng 2 taon, hindi nakita yung asawa, yung mga anak, uuwi ng Pilipinas, tapos tatagain kagad ng security guard. Pag sakay ng taxi, tatagain na naman siya. Kung halimbawa, 500 pesos lang yun, sige ka lang $500, pinaghirapan ng tao yun Marami mga tao na-stuck na sa maling utak. Na-stuck na sa panluloko. Nag-remain na mapangit ang kaisipan. Na-remain na mapangit. Na-remain na talunan. Kaya sabi ni Mordecai, if you remain silent at this time, ito importante, kaya hindi dapat naniniwala ka lang, Kailangan disciple ka. Sino mga disipulo ni Kristo dito? Alam mo, sawang-sawa na ako sa mga taong simba ng simba, pero wala namang aksyon ang pananampalataya. Simba ng simba, minsan, alam mo, karamihan tayo, hindi naman tayo mga pinanganak na walang reliyon. Karamihan sa atin may reliyon, di ba? Yung mga magulang natin may reliyon din. Naku, mga deboto pa na yung kung ano-ano. Yung iba, debote. Deboto ng kung sino-sino mga santo, kung sino-sinong basta mga deboto. Pero tingnan mo yung buhay, walang hiya. Pero, religyoso. Tumatawag sa Diyos.
Pagka sama-sama sila ng kanilang mga kareliyon, talaga namang nananalangin kung anong ginagawa. Pero pagkatapos nun, madyong din, sabong din, inuman din, chismisan din. Na-stuck na sa religious mindset. Hello? Kaya nga, ako sawang-sawa na ako sa mga taong Kristiyano. Talagang ayoko makisama sa mga Kristiyano. Uy, saan mo gustong sumama? No, Kristiyano rin ako. Amen? Pero pag Kristiyano ka lang, napakababang class mo. Bakit? Kasi nga naniniwala ka, hindi mo na naniniwala rin, demonic faith. Kaya pala sabi ni Jesus Christ, come, 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 and I will make you a disciple. Yun. Yun. Sabi ng God, upgrade kita. Naniniwala ka, upgrade kita. I will make you. Pag sinabing make, aaregluhin ka ng Lord. Pag sinabing make, merong aayusin ng Lord sa'yo. Pag sinabing make, dadaan ka sa transition. Pag sinabing make, raw product ka, you will be made something good. Nakukuha nyo? Raw product ka. Ibig sabihin ng raw product, ikaw ay raw product. Ang ibig sabihin nito, raw product. Ha? Pero yung raw product, pag dumaan sa process, pwedeng maging damit, pwedeng maging magandang figurine, di ba? Katulad ng mga tanso, raw product yan. Pero pwede niyang gawing mga steel bars, pwedeng gawing mga relos, di ba? Anything is raw. Ikaw raw. Ha? Pero parang yan, pag binili ka sa palengke, raw fish, raw meat. Di ba? Pero pag ikaw niluto, ang sarap mo, mechado. Di ba? Ikaw ay magiging apritada. Ha? Magiging kare-kare. Nagugutom ako. Pero pag ikaw ay raw, hindi ka basta-basta makain. Di ba? Sino sa inyo gustong kumain ng papaitan na raw? Yung mga laman loob ng baboy, pinagputol-putol, atay, balon-balunan, puso, bituka, tapos sabay, kainin mo na yan. Pero kailangan dumaan sa process. Yung iba sa atin, napaka-raw. Tinan mo yung katabi mo, napaka-raw. Wrong. Bilasa. Hindi pa tapos. Kumbaga sa kahoy, pag ginanon mo, ang gaspang, nagkakaroon ka ng mga saludsod. Pero pagka yung kahoy, na raw product, galing sa bundok, binaba, pagtingin mo, napakagandang aparador nito. O yan. Napakaganda naman ng kinis nitong lamesang ito. Hindi na siya raw. Sabi ng Panginoon, come. Sa mga Kristiyano, come. I will make you a disciple. Tunay na alagad. Tunay na kawangis ng Lord. Dito papasok ang power ng discipleship. Hallelujah! Ginagulat ko lang kaya baka may natutulog. Yan ang style ko yan. Pag Kristyanan ka lang, simbahan ka lang, faith ka lang, nakakatakot, di ba? Ano sabi ko, pag namatay ka, baka pupunta ka sa langit-langitan lang. Kasi yung Kristo mo pala, Kristuhan lang. Kaya mag-iingat tayo. Kaya nga, pag hindi ka disciple, malalaman pag hindi disciple hindi ginagawa yung 4 na disciplines ng disciple. Ano yan? Hindi nagdi-devotion. Alam mo, pag hindi ka faithful ng devotion, baka hindi ka tunay. Pangalawa, hindi ka faithful sa iyong church attendance. Pa-atin-atin ka, pag gusto mo, pag hindi mo gusto, once in a while, kaya malalaman mo kung raw. Kristiyano lang. Naniniwala, pero yun lang. Pero pagka ikaw ay disciple, ito yung iba ng pag-disciple, ito yung 4 disciplines of a disciple. Devotion. Number 2, church attendance. Number 3, life group. Umaatin yan ng life group, cell group. Kasi sa cell group, nagtuturoan kayo, nagtutulungan kayo, nagbabantayan kayo, nagmamahalan kayo, nagpapalakasan kayo. At pang-4, training, development.
Pagka ikaw ay disciple, gusto mo magpa-mentor, gusto mong matuto, gusto mong lumago, gusto mong hindi mag-remain, gusto mong mag-move on, gusto mong mag-upgrade, gusto mong mag-develop. Sino sa inyo, gusto mo yung katabi mo, sinabi, gusto mo, Lord, sana magbago na siya. Meron ba kayong mga ganon? Di ba? Ang problema, yung mga nanay, gusto niya magbago yung kanyang asawa. Yung asawang lalaki, gusto niya magbago yung kanyang asawang babae. Gusto ng mga anak, gusto magbago si nanay at si tatay. Gusto rin ng mga tatay, magbago yung mga anak. Lahat sila gusto magbago sila, maliban sa kanya. Ayun ang problema natin eh. Magbago na sana siya. Paano ikaw? Nakukuha nyo? Gusto mo magbago sana ang bansa natin, magbago sana ang ating gobyerno, magbago sana yung ating ospital, magbago sana yung mga teacher na yan, magbago sana yung mga driver na yan. Ikaw! Nakukuha mo? Kaya sabi ng Lord, papayaan mo sila, ikaw muna nagbago. Kasi pag nagbago ka, lahat magbabago. Kaya mapapasin mo eh, if you remain silent, if you are stuck, kung nandiyan ka na lang, hindi ka mag-upgrade, I tell you this kapatid, pag ikaw ay nag-upgrade, yan ang promotion mo. Alam mo, kaya kinakailangan nagla-life group ka, kinakailangan nag-church ka, kinakailangan mahal na mahal mo ang Panginoon, kasi yan ang promotion mo. Tandaan niyo ako, lahat kayo, sino naglikha? Siya. Lahat kayo, sino nakakaalam ng kinabukasan mo? Siya. Sino ang may kapangyarihan para pagpalain ka at ayusin ang buhay mo? Siya. Kaya pag hindi ka sumusunod sa Kanya, pinutol mo yung lifeline mo. Alam mo, ito naintindihan ko eh. Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 4, ang Diyos daw nagbigay ng regalo sa Kanyang simbahan. Kaya pag binuksan mo yung regalo ng Diyos, sa Ephesians chapter 4, makikita mo, pastor. Sabi niya, and He gave gifts. He gave pastors, teachers, apostles, prophet, evangelists. So yung mga pastor pala, ang regalo ng Lord sa'yo. Ito na-realize ko. Meron ako mga leaders na tinitignan at tinitingala. Gift sila sa akin ng God. Para ano? Para mapabuti ako. Para ano? Para gumanda ang buhay ko. Para ano? Para ako'y pagpalain. Para ano? Para matuto ako. Ito problema ko. Pag pinutol ko yung gift ng God sa akin, pinutol ko yung relasyon ko sa mga leaders ko. Pinutol ko yung relasyon ko sa pastor ko. Pinutol ko yung leader sa teacher ko. Pinutol ko yung leader sa mga authority binigay ng sa akin ng Lord. Alam mo kung ano mangyari sa'yo? Ikaw ang kawawa. Kasi kung sila ang binigay ng Lord para matuto ka, pinutol mo, ano mangyari sa'yo? Pulpul ka. Pasinin nyo, napakadami mga tao ngayon. Pulpul mag-isip. Na-stuck na sa problema ng paglalasing. Na-stuck na sa problema ng wala ng ambisyon. Ang gusto na lang niya, magkaroon ng cellphone. Ang gusto lang niya, magkaroon ng relasyon. Kahit sino. Hindi na nag-iisip ng, engot mo naman. May magandang buhay si Lord. Yayaman ka. Meron kang magiging leader of leaders ka. Ikaw yung magagamitin ng Lord to transform nation. Kaya lang na-stuck ka na sa maling isip. Bakit? Hindi ka nagpaturo. Importante na wag mong puputulin ang lifeline mo sa iyong mga leaders. In fact, in all you do, i-bless mo ng i-bless ang leader mo. Alam mo kung bakit? Kasi pag ang leader mo bless, lalong dadaloy sa iyo ang rumaragasang pagpapala. Yung iba sa inyo na hindi pa ito nasusubukan, kaya salat, napaka-dry ng buhay nyo. Yung iba naman sa inyo, ginagawa na to, tuloy mo yan. Sipasin mo yung difference ng ikaw ay nagtitiwala, nagmamahal, sumusuporta sa mga taong tumutulong sa iyo. Lifeline mo yan. Pag sinabing lifeline, sa kanya dumadaloy ang buhay mo, sa kanya dumadaloy ang yaman mo. Kaya habang binibless mo, pinanalangin mo, papasalamat ka, lalo namang lumalakas ang buhay mo. Pasinin mo, simple lang, sa pamilya. Yung mga anak na matitigas ang ulo, yung mga anak na naglalayas, wala siyang proteksyon ng kanyang mga magulang. Gusto magsarili, ayun, imbis na mag-aral, hindi nakapag-aral. Si mga magulang niya, pinag-aaral siya, ayaw niya, ayun, nag-standby. Yung ibang mga kapatid, nakatapos na, siya standby pa rin. Uuwi yan ng bahay after many problemas. Either may tama na, o takot na, o nalagpasan na siya ng pagkakataong mag-aral pa at makaabante sa buhay. Dahil ngayon, wala na siyang tiwala sa sarili niya dahil pinagsamantalahan siya ng kapwa niya.
Tapos nakita niya, medyo may edad na siya, yung mga kapatid niya, ang tataas na ng antas, may maganda na mga sweldo, nahihiya na siya sa sarili niya dahil ako dapat yun. Hindi siya nagtapat. Tanong ko ulit, tignan mo yung katabi mo, sabi mo, alam mo, kinakausap ka ni pastor. Alam mo, ang prayer ko today, sa ating lahat, mag-move on tayo. Ma-unstuck. Parang may nakatali eh. We have remained so long sa takot. We have remained so long na tameme. Pinatameme ka ng kaaway. Sino sa inyo mula ngayon sabi mo, ayoko na! Gusto ko nang makalaya! Gusto ko nang matanggap ang pagpapala ng Diyos. Sino may gusto nun? Yun. Sumigaw ng malakas na, akin yan! Ay, nako, pag ganyan na sigaw nyo, hindi mapapasa inyo yan. Demonic faith yan. Sino sa inyo gustong pagpalain ng Lord? Kanino yun? Ang hina, mga pang-500 lang yan. Sino sa inyo gusto yung milyon-milyon ang dumadaloy? Kanino yun? Yan. Sino sa inyo yung lahat ng pamilya mo, ate, kuya, uncle, pinsan, lahat pinagpapala at lahat kayo maaayos ang buhay? Kanino yun? Wala eh. Miski yung katabi mo sa bahay, hindi ka maririnig. Ang klaseng pananampalataya yan? Parang patay. Sino sa inyo talagang nasasaktan? Na rin malaking problema, pero naniniwala ka na kaya kang Diyos iligtas at baguhin ang buhay mo. At mula ngayon mananampalataya ka. Sino sa inyo naniniwala? Sumigaw ng malakas na, akin yan! Di mo sa awa kami yung katabi mo. Do not remain silent. Parang parang sa batas ganito, you can remain silent. Everything you say will be held against you. Ito, sa atin hindi. Satanas, gusto mo kaming tumahimik, ha? Hindi kami papayag na ang buhay namin ganito na lang. Hindi kami papayag na hindi ako matatapos ng pag-aaral. Hindi ako papayag na yung aking asawa ang asawa ko ay mag-iibang bahay. Hindi ako papayag na mga anak ko magiging mga mangmang. Hindi ako papayag na yung sakit na yan papatay sa akin. Hindi ako papayag na maging mahirap. Kanino yun? Hindi ka nagsalita, ha? Nakita kita. Kunin mo na lang yung kanya. Kunin mo yung kanya. Kanino yun? Kanino yun? O sabihin mo sa katabi mo, hindi ako magiging silent. Lahat ng gustong ibigay sa akin ng Lord. Sino sa inyo gusto magkaroon ng kotse? Taas kamay. Napakaliit niyan eh. Alam nyo, no, pakinggan nyo ako. Pakinggan nyo ako. Napakaliit na bagay niyan. Alam mo yung pera, napakaliit niyan. Kaya kailangan, bago mo matanggap yan, training. Upgraded ka. Nade-develop pa ninyo. Ano ang mataas ang sweldo? Ang private na sundalo o ang general? Ano mataas na sweldo? Private o general? Kaya kayo, anong mataas na sweldo? Private o general? Yung iba, makamukha. Siyempre, general. Di ba? Bakit? Ano bang ginagawa ng private? Wala. Araw-araw, nagmamarcha. Upo. Tayo. Lakad dito, lakad doon. Ang ginagawa, hindi ko alam. Basta sumusunod lang yan. Lang yan. Di ba? Di ba? Yan lang ang trabaho ng mga private. Kasi yung training niya, hanggang ganun lang. Yung general, dumaan doon, nagpatuloy na nag-training, yung training niya, nilaban niya sa combat, lumaban, nag-lead ng labanan, bumalik, nag-training, tapos humandel ng tao, humandel ng departamento, humandel ng probinsya, humandel ng mga malaking department, kaya naging general.
Maraming pinagdaanang training. Sino mas magandang buhay? Yung private o general? O, yung private, nasa init ng araw, marcha ng marcha. Sa yung nagbabantay. Di ba? Sa yung guard. Yung general, nasa office, aircon. Natutulog, hindi. Anong ginagawa ng general? Nag-i-strategize for war. Nag-iisip siya paano makukonquer. Paano matatalo yung kalaban. Yung private, hindi nag-iisip. Marcha lang ng marcha yan. Walang ibang alam yan. Pagkatapos ng marcha, yung mag-iinuman na. Pero kung gusto mong tumaas ang sweldo mo, mag-training ka. Ayun, may pumapalakpak, may isa. Dalawa, tatlo. Ito mahirap eh. Gusto mo ng sweldo ng general, pero ang training mo pang-private lang. Gusto mong magkaroon ng authority ng pang-general, eh yung puso mo naman at isip mo, isip private. Alam mo, ibang mag-isip ang mga general. Pasinin mo ang mga general. Ibang mag-isip yan. Pag pumunta yan sa isang handaan, hindi kaya niya makipag-usap sa level na matataas kasi ibang level eh. Sino sa inyo gustong ibang level na ang buhay? Oh, yan. Eh kailangan mag-upgrade ka. Eh life group lang, hindi ka umaatin eh. O yan, ayan na. Church attendance lang, paminsan-minsan ka lang umaatin. Late pa. Alam mo, lahat ng ginagawa natin, training yan. Yung naririnig nyo sa akin, pag inintindihan yan, training yan. Pag sinabi sa inyo ng life group, 8:00 tayo, huwag ka nang magtanong, sumunod ka na lang. Training yan. Lahat ng ginagawa natin, development training ni Lord yan. Tigpasin mo, paano mag-isip ang basurero at saka ang manager ng bangko? Ang layo. Tignan mo yung bilyonaryo. Sila Henry C. Sila Lucio Tan. Sila John Gokongwei. Sila Sobel Ayala. Iba mag-isip yan. Pag tumingin ng lupa iba ang tingin niya, nakikita niya, real estate, development, anong mangyayari? Tayo pag tingin sa lupa, wow! Lupa. Wala ka na nakita. Hindi mo nakikita yung oportunidad kasi ikaw ay hindi sanay. Kaya mga kabataan, tinan nyo ko, hindi ka sanay mag-isip ng gospel. Alam mo, dapat tayo very fluent. Dapat yung ating mga salamin, pag sinuot mo, ang lente niya, gospel. Lahat ng nakikita mo, lahat ng problemas na nadaanan mo, lahat ng eskwela, lahat ng pangyayari, sinusuri mo yan base sa gospel mind mo. Eh hindi ito sa atin, pag may problema, pero yung gospel mag-isip, pag may problema, Lord, anong plano mo dito? Ayun, ibang mag-isip. Diba? Diba? Kinakailangan ho natin mag-mentoring. Magkaroon tayo ng mentoring sa May 9 and 10. Magbayad na tayo. Alam mo, yung mga ang mata, hindi disciple, parang, ano ba na naman yan? Train naman, bayad na naman. Pero alam mo, yung mata ng mga gospel mind, yung fluent sa gospel, yung ang mata na nila, mata ng opportunity at blessing, sabi niya, naku, magbabayad na kagad ako ngayon para naka-reserve na ako. O, ganyan mag-isip yung mga yan. Kaya pag pupunta ng church, hindi yung 2:00, mamaya na mga 2:15 na. Kasi start pa lang yan. Alam mo yung mga tunay na disciple, bago mag 2:00, 15 minutes to 2, nandito na, kasabi niya, ayokong malate. Iba mag-isip. Ito problema, no? Napakadami ng mga Kristiyano, ang isip tuko. Isip tipaklong. Talunan eh. Isip janitor. Isip ordinary worker. Kita mo, sabi ni Esther, ba, laki ng opportunity ko pala. Oo nga pala, nilagay ko ng Panginoon sa palasyo.
Sabi, sige, mag-fasting kayo. 3 days and 3 nights. Ako din, magpa-fasting kasama ng mga katulong ko. At papasok ako sa hari. May opportunity siya. Di ko mamatay. Pero hindi ko papayagan yung pagkakataon na ako ay gamitin ng Panginoon for such a time as this. Pasanin ninyo, hindi mo alam, mga yon, nag-aaral-aral ka lang, ha? Tingnan nyo, kung ikaw ay tapat, aral ka, sanay ka, malakas ang loob mo, pag nangailangan sa field mo, kung ano man trabaho mo, 10 years from now, pag may pangangailangan sila, ikaw lagi nakakasagot. Bakit? Sanay ka eh. Aral ka eh. Leader ka eh. Alam mo yung leadership sa church, huwag mong mamaliitin yan. Because lahat ng pangangailangan mo sa physical, nag-i-start sa spiritual. Yung spiritual promotion mo is your economic promotion. Yung spiritual promotion mo is your relationship promotion. Pag inuuna mo si Lord, anong sabi ng Biblia? Uunahin ka ng Lord. Pag sabihin mo, church na naman, sabihin mo, oy, wag mo sabihin na naman, church is our life because church is the body of Jesus Christ. Ay, yung iba, ganito mag-isip eh. Puro ka na lang church, mag-enjoy ka naman. Ano yung mag-enjoy? Makipag-sex? Mag-inom? Maglakwatsa? Manood ng sine? Gumimik? Yan ba ang life? Pagkatapos may engot ka, may tama ka, doon na lang ako sa church. Natututo ako, gumaganda ang aking pananaw, nagre-respeto ako ng kapwa ko, at pag ako ay dumating sa panahon, nag-graduate ako, at may pangangailangan trabaho, makukuha ko kasi aral ako. Hindi lang yun. Pag gusto may promote ang boss, kasi tataas sila ang taas, ako makukuha. Kasi aral ako. At makikita niya, sanay ako mag-lead ng mga tao. Hindi ako takot. Bakit? Nasanay sa church yan eh. Life group leader yan eh. Ha? Soul 2 na yan eh. G12 leader na yan eh. Net, iniisip ko lang nung nasa London ako, si Pachi, ilang taon na si Pachi? 20-something. At saka si Ryan, grabe, sabi ko, nagtuturo sila, nakatingin ako, sabi ko, magturo ka ng ganito. Grabe yung tinuro ni Ryan at saka ni Pachi. Sabi ko, Lord, tingnan mo to, mga batang-bata pa lang. Pero pinromote na sila ng Lord. Narinig ko yung testimony ni Pachi. Blessed na blessed ako sa batang yun. No? Sabi niya, nagturo siya. Nag-take notes ako, promoted talaga siya. Sabi niya, alam mo, dumating sa buhay ko, many years ago, sabi ni Pastor. Kasi meron, sabi niya, hindi alam to ni Pastor. Pero one time, pinatawag niya ako sa office. At sabi ko sa kanya daw, alala ko rin yun, gusto mo bang ma-upgrade ang buhay mo? Sabi ko, stop this relationship. Sabi ko, hindi maganda tong relationship. Stop this, sabi ko sa kanya. If you want to be a woman of God, i-upgrade mo buhay mo. Don't you ever, sabi ko, entertain this relationship. And, ang sabi ko, wag mo siyang pabayaan pumasok sa bahay niyo. Basta-basta. If you want, matagal ko na yung sinabi sa kanya. Tapos kinikwento niya sa London, sabi niya, alam mo, nung sinabi sa amin yun, ang sakit ng naramdaman namin. Wala naman kaming relasyon. Pero alam mo, in-honor namin, sabi niya, in-honor namin ang aming leader. Pwede namang sa harapan sa church, pwede kami hindi magkita at hindi mag-usap. Pero sa labas, pwede namin gawin yun. Pero sabi niya, alam mo, in-honor namin ang leader namin. Sabi niya, hindi ako papayag. Miski sa text, miski sa labas, hindi sila nag-usap. Hindi sila magkaaway. Pero hindi niya kinakausap. Kinat ko yung relationship. Alam mo, sabi niya, from that moment on, nagkaroon ako ng peace. Second, na-promote siya sa primary. Tapos third ngayon, napadala pa siya sa London. Grabe. Tapos nung nagtuturo siya, sabi ko, ang galing magturo nitong mamang to, si Ryan. Ang galing magturo nitong batang to, si Pachi. Tapos nakita ko si Ruth. Grabe, si Ruth. Of course, dito si Ruth, primary leader dito yun. Primary leader rin yun sa Manila. Pero dito, madalas kasama ko sila Ruth at saka sila Nice. Yun, first time kong sinama sa ibang bansa. Na-shock ako. Alam mo, ipopromote ka ng Lord pag inuuna mo si Lord. Unahin mo yung sarili mo. Ano nangyari sa'yo? Na-promote ka nga, pero ang daming problema. Tapos balik ka uli sa dati. Pag si Lord ang nag-promote sa'yo, tingnan niyo ko. Kailangan ang problema kasi natin, hinahawakan natin ang ating sariling buhay. Ako na bahala. Kaya anong ginagawa mo? Naghahanap buhay. Hanapin mo si Lord, magkakaroon ka ng buhay. Sabi mo, hanap buhay. Di ba sa paraiso, wala kang pangangailangan sa iyong pagkain? Saan ka nangailangan ng pagkain?
Sa labas ng paraiso. Di ba? Saan nagkaroon ng sumpa? Nung lumabas ka sa paraiso. Yung lupa, sumpa. Sa paraiso, yung lupa, masagana. Yung bunga doon, every month, all fruits are available for you. Kakainin mo na lang. Labas ng paraiso, magbubungkal ka pa, magtatanim ka, maghihintay ka, at hindi mo tiyak kung tutubo. Yung iba sa inyo, may pananampalataya noon, magtsatsaga ako. Alam mo, pag nagtsaga ka, nawala si Lord, wala kang nilaga. Come on. Yan, pumapalakpak na kayo. Mukhang gising na kayo. Kaya, huwag kang mastak. Oh! Ito, iba gumalo. Oo. Mahirap ka. Dumadaan ka sa problema. Okay lang yan. Lahat dumadaan. Huwag mo lang tagalan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang patagalin. Lakasan mo, sa kaliwa sa kanan mo, huwag mo nang patagalin. Dahil sabi mo, ako ayoko nang patagalin. Kasi masyado nang matagal. Naiinip na ako! Sino gustong pagpalain? Mahina. Sino gustong pagpalain? Kaya hindi lang dapat nagtataas sa kamay, sumisgaw ng akin yan. Ulit, hallelujah! Wala ako sinabi. Sabi ko lang, hallelujah. Sino gustong pagpalain? Kanino yun? Sino gustong magandang pamilya? Kanino yun? Magandang hanap buhay? Magandang pamilya? Yaman! Wow. Kapatid, if you remain silent, baka akala mo, tingnan nyo ko itong last point ko. Lahat kayo pinagpala. Bakit? Kasi lahat kayo nasa church. Tingnan nyo ko. Narinig nyo to. Pero wag mong akalain, okay lang yan. Pag binaliwala mo, okay lang. Hindi. Alam mo sa Bible, yung firstborn, si Esau. Magkapatid yan eh. Si Esau at saka sino ang kapatid niya? Si Jacob. Ang unang inilabas, si Esau. Miski sila ay magkapatid. Pero si Esau, dahil siya unang pinanganak, by virtue of the firstborn, panganay, sa kanya pupunta ang doble ng yaman bago ibigay sa pangalawa, pangatlo, pang-apat. Pangalawa, siya ang magiging leader ng angkan. Pero alam mo, nung ginawa nung firstborn kayo right now. Pero alam mo, kung ikaw babaliwalain mo yung privilege na meron ka as primary leader, kayo mga primary leader, you are a firstborn right now. Kayo mga life group leader, firstborn kayo. Pero sabi ng Bible, pag binaliwala mo yan, alam mo, God can have a Jacob para i-bless. And Jacob produces the tribes, the 12. Kapatid, hindi ko alam kung bago ka o datihan ka. Pero kung hindi ka magpapatuloy, hindi ka mag-upgrade at mananatili kang ganyan, mauudlot ang pagpapala sa iyo bilang firstborn. Huwag mong akalain. Dahil sabi ng Bible, pwedeng gawa ng Panginoon ng magliligtas sa Israel. Tingnan niyo ko. We have the opportunity to bless our nation now. Meron tayong pagkakataon, iwi ng iyong mga friends now. We can become the leaders of leaders now. Pero kung babaliwalain mo to, you will miss the opportunity. And God can raise, sabi ng Bible, another one that can bring relief and rescue to the people of God. God is God. Pwede kang lakpasan ng God. Wala kang mapagmamalaki kay God. Ang isipin mo lang ito, pakinggan niyo ako, lalo na kayo mga cell group leaders, kayo mga primary. But God is giving you the opportunity. You have the opportunity. You have the opportunity. Huwag nating i-miss. Because if you remain tungaisers,
if you remain rebelde, if you remain hindi nagbibigay ng sipag, God can raise somebody to win our generation. God can raise up leaders that can win the Philippines for Jesus Christ. Kaya nga, ang challenge ko today, let's move on and not remain silent. Tignan mo yung katabi mo. Mga kapatid, panahon na. Magbago ka na. Iwanan na natin ang nakaraan. Kapatid, pagtulog mo, ngayong linggo, hindi ka magigising ng Sabado. Dapat ang gising natin, forward Monday. Ibig sabihin, every day may bagong muka, bagong sinag, bagong simoy ng hangin, bagong pagkakataon. Hindi yung paggising mo, dati pa rin. Ito na naman, walang pagbabago. Sino sa inyo pinagpala ng Panginoon today? Now, hindi lang kayo gustong pagpalain ng Panginoon. Sabi ng Bible, ito, revelation sa akin nung nagtuturo si Ruth sa London. Kinote niya yung scripture sa Matthew 28, 18, 19, 20. Sabi ng Bible, all power and authority has been given to me in heaven and on earth. Therefore, go. Hindi remain. Go and make disciple. Tanong ko doon, before you were made a disciple, ano ka? Pulpol. Go and make disciple, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them. Ito yung revelation sa akin. Alam mo, dapat tinuturo pala natin sa simbahan, we are supposed to be teaching people to obey everything that was commanded. Ano yun? Hindi teaching them to attend. Alam mo, pag attend ka ng attend, at pang pastor, turo lang ng turo, lecture ng lecture, ano po produce niya? Listener. Ayoko magturo. Ayoko mag-lecture. Ayoko mag-preach. Ang gusto ko mag-equip. Gusto ko mag-train. Kasi pag ako ay nagtitrain, ano na po produce ko? Revolutionaries. Ano na po produce ko? Disciples. Paano magiging disciple? Teach them to obey, not to learn. Alam ko na yan. Ginagawa mo ba? Ayun ang problema. Alam mo na ba? Ginagawa mo? Hindi. Ang turo pala ng Biblia, sabi ko, Lord, teach me to obey. Pag may sinabi ka, hindi ko lang dapat naintindihan, I should obey. Pag sinabing ibigay ko, ibigay ko. Pag sinabing tulungan ko, tulungan ko. Pag sinabi ng leader, dito tayo sa ganitong oras, nandun ka. Pag sinabi ng leader mo, punuin mo na ang 12 mo, punuin mo yung 12 mo. Pag sinabi ng leader mo, bring people to the conquest, bring people. Pag sinabi ng disciple mo, iwanan mo yung relation, iwanan mo yan. Kasi alam mo, ang leader mo, ang lifeline mo sa buhay mo. Do not cut your relationship to your leaders. Or else, kinat mo ang lifeline mo ng blessing. Kinat mo ang line mo ang blessing. Sino sa inyo ayaw maputol ang blessing ng God sa buhay? Respect your parents. Respect your bosses. But more importantly, respect your life group leaders. Pastor, mas magaling ako sa kanya. Oo, pero hindi ikaw ang leader siya. Obey. Pastor, mas aral ako. Oo, pero hindi ikaw ang leader. Kasi kung gusto ng Lord, ikaw ang leader, ikaw ginawang leader. Training mo yun, ang leader mo. Baka mas magaling ka pa, baka mas mayaman ka. Pero sabi ng Lord, meron kang yabang. Papatayin ng Lord mo na yung yabang mo. Tinuturuan ka ng Lord to obey. Sino sa inyo gusto mag-obey? Sino sa inyo gusto mag-complain? Mag-argue? Attend lang ng attend? Sino ang gusto maging disciple ni Jesus Christ? Pananalangin ko lahat ng mga disciple today. Lord, tumayo ang lahat ng mga disciple. Tumayo lahat ng mga disciple. Disciple ba kayo? Kung disciple ka, dapat ginagawa mo yung 4 na discipline: devotion, church attendance, life group, development and training. Kung disciple ka, huwag mong palakpasin itong linggong ito, magbayad ka na ng ating registration fee para sa mentoring ng May 9 and 10. O yan na naman yung iba sa inyo, easy private.
Tsaka na lang. May mali yan. Isip private na naman. Dapat bayad na kayo kagad. Kasi magtataas yan. Pagdating ng April 15, ayoko kayong mahirapan. April 15, 350 na yan. Bakit ka kinakailangan magbayad ng extra? Nakuha nyo? Maraming mga Pilipino, isip private, magbabayad ng tax pagka deadline. Tapos nagagalit na hindi nakuha yung blessing. Bakit? Late ka na eh. Alam mo, no, may experience ako. Nasa Amsterdam ako, no? Galing ako, lumipad ako ng London. 1 hour lang yung London to Amsterdam sa Netherlands. Pagdating ko, nakakalimutan ko, umalis ako ng alas 4 sa London, dumating ako ng 5 sa Amsterdam. Kaya lang nakalagay doon, ang flight ko, flight KLM 807, 1900. Ang tingin ko, alas 5 ngayon, 1900. Naku, Diyos ko, sabi kong gano'n. 7 o'clock. Lord, 12 hours ako mag-i-stay dito. Lord, sabi ko, anong gagawin ko sa Amsterdam? Waste of time. I wanna go back to the Philippines. Hindi ko na-realize. Akala ko morning ako umalis sa London kasi normally umaga ako umalis. Yung pala alas 4 na ng hapon. Ibig sabihin 3 oras na lang o 2 oras na lang lilipad na ako. Iniisip ko, gagawin ko dito, Lord. Kaya nga, nag-shopping muna ako. Tapos, dahil ako ay gold mileage traveler, so pwede ko pumunta sa mga lounge ng libre. Punta ako doon sa KLM lounge, business lounge. Kasi napakadaming pagkain doon. Pwede ka pa mag-shower. Lahat ng pagkain, internet, nandun lahat. Pagpasok ko gano'n, binigay ko yung aking ticket doon sa desk. Sabi niya, Sir, your flight is boarding right now. Sabi ko, akala ko 12 hours. Ha? Please tell them I'm on my way. Well, takbo ko. Ang laki-laki ng airport ng Amsterdam. Schiphol Airport, di ba? Gate D ako. Ayun, maraming DE. Kumbaga, maraming terminal. Nasa D ako. Pupunta ako sa E. E8, ang gate ko, E8. Takbo ko. Talaga yung card ko. Para akong si Night Rider. Matuloy yung pawis ko. Pagdating ko doon, meron pang 8 pumapasok. Sabi ko, thank you, Lord. Hindi pa ako late. Or else, naku, magbabayad ako ng malaking multa, nasayang pa yung oras ko. Alam mo, I almost miss my flight. Pero ito naramdaman ko, dahil disciple ako ni Christ, sabi ng Panginoon, makyat ka na ngayon sa lounge. Ngayon, malalaman mo, anak, ito yung way ko para sabihin, anak, ayaw kitang magtagal dito sa Amsterdam. Kaya pero anak, bibiglain kita dahil hindi mo inisip. Ha? Takbo ko. Naabot ko. Alam mo, iba sa inyo, naghahabol na. Palipad na yung inyong tomorrow. Palipad na yung future mo. Huwag kayong pumalakpak. Pag hindi mo nahabol yun, patay kang bata ka. Masasayang ang oras mo. Sino sa inyo gustong ayaw ma-delay ang flight? O ayaw, alam mo yung delay flight, okay lang yan eh. Papunta rito ang flight ko alas 3, nakalipad kami alas 6. Pero okay lang yung delayed flight. At least aalis ka pa rin at makakarating ka. Ito masakit. Ito, na-miss mo yung flight. Ayun ang masakit. Ibig sabihin, hindi ka na makakasakay. Tanaming katabi mo. Mag-ingat ka. Di mo sa kanya, nag-iingat ako. Di mo sa kanya, paano mo nalaman? Umaten ako ng church. Kasi disciple ako. Sabi mo sa kanya, sabi mo, in fact, sa Sunday, narito rin ako. Sabi mo, mali ka, dapat Coliseo. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ng disciple, taas ang kamay. Lord, ayaw po namin ma-stuck. Ayaw namin mag-remain. Ayaw namin, Panginoon, nasa kondisyon kami na hanggang ganito na lang. Lord, mula ngayon, we are turning over. At tatanggalin namin ang isip, talunan, maling isip, ang tagal mag-isip. We want to move forward to become real disciples of Jesus. Lord, I surrender my life. I want to be faithful sa aking devotion, sa aking church attendance,
sa aking life group, at sa aking training and development because I am your disciple. Lagay mo yung kamay sa iyong puso. Sabi mo, I love God with all my heart. Amen. Amen. Now, right now, lahat ng mga first time, kayo ba'y pinagpala? Yung mga first time, gusto ko makita naman kami ng mga first time. Pinagpala ba kayo? Pinagpala? Lahat, taas kamay, taas! Yan. Now, lahat ng first time, gusto ko ipag-pray kayo personally. Lahat ng first time, lapit kayo rito. Upo mo na ang lahat. First time, lapit kayo, wanna pray for you. Come on. Lahat ng first time. Yan, ayan. Lapit kayo, lapit. Yan. Yes, yes. Salubungin natin, salubungin natin. Come on, yan. Come on. Payagan Diyos na di ka pagpalain. Yes, yes, yes. Di papayagan Diyos na di ka pagpalain. Hallelujah, hallelujah. Yes. Di papayagan Diyos na di Lahat ng ka primary leaders, lapit kayo. Primary leaders, lapit sa harapan. Kung ikaw ay susunod. Come on. Di papayagan All primary Diyos leaders. na di ka pagpalain. Pagpalain. Hallelujah. Di papayagan Diyos na di ka pagpalain. Come on. Di papayagan Diyos na di ka pagpalain. Kung ano? Kung ikaw ay susunod. Okay, dapat lang. Kung ikaw Dapat lang naunahin mo siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang katuwiran ay iyong ikapamuhay. masdan mo ang mga ibon, di naghahasik o nag-iipon. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo, 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 sa'yo. Panginoon. Come on! Hindi papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Hallelujah! Amen. Hindi Papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Pag ano? O ikaw. Papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ano? Kung ikaw ay susunod. Alright. Lahat kayo naririto sa halat. Gusto kong malaman nyo na mahal kayo ni Lord. Walang pwedeng makatapat sa pagmamahal ng Lord. Miski minsan, di natin siya naaalala o binibigyan ng halaga. Pero ganun pa man, kaya namatay si Jesus sa cross para sa iyo at para sa akin. Sino ba nagkasala siya? Hindi, ikaw at ako. Pero sino namatay? Siya. Kasi mahal ka ng Lord. May maaaring iba sa inyo napunta rito dahil natulak lang kayo. O napilit kayo, hindi ko alam. Pero kung tao sa puso mo, at naiintindihan mo na mahal ka ni Jesus Christ, yung kasalanan mo, magdadala sa'yo sa impyerno. Pero bago ka pa mamatay, binayaran niya na yon. Ang hinihintay na lang niya, pag sumunod ka sa Kanya, bilang disipulo, hindi Kristiyano, kasi matagal ka ng Kristiyano eh. Pero bilang disipulo alagad ni Kristo, sabi ng Lord, ipararanas ko sa iyo ang rumaragasang pagpapala. Narinig niyo yung testimony ni John at ni Chen. Powerful testimony. Pwedeng mangyari. Hindi ko alam kung kayo abandonado o na pagsamantalahan o naiwan o hindi ko alam kung anong problema niyo. Pero isang bagay alam ko, lahat tayo nagkasala. At lahat tayong nagkasala ay patungo sa impyerno. Pero si Christ, sabi ng Biblia, ang ibinigay ng Lord na handog para sa kaligtasan natin ay si Jesus. Kaya ngayon, pag tinanggap mo si Jesus, hindi ka na kinakailangan mamatay, hindi ka na kailangan mamunta sa impyerno dahil si Jesus Christ ang daan mo patungo sa Ama. At kung maglilingkod ka sa Kanya, babaguhin ng Panginoon ang buhay mo. Amen? So, ang gagawin natin ito, mananalangin tayo. 3 maikling panalangin lang. Una, hihingi tayo ng tawad sa lahat ng ating kasalanan. Pangalawa, tatanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At pangatlo, isusuko natin ang buhay natin sa Kanya. At natitiyak ko, kung tao sa puso mo ito, hindi ka lang napilitan, hindi ka lang sunod-sunuran,
kundi taos sa puso mo sinasabing, Lord, hindi ko man naiintindihan ng lahat, pero alam ko, mahal mo ko. At Lord, gusto ko maging disipulo. Pag sincero ka, ang Panginoon, patatawarin ka at magpapasimula ka ng bagong buhay. Mananalangin tayo ngayon, taos sa inyong mga puso. Sumunod kayo sa panalangin. Yung inyong kanang kamay, ilagay nyo sa inyong mga puso. Habang nakapatong ang mga kamay ng inyong mga kaibigan sa inyong balikat at pinagpipray din kayo. Sumunod kayo sa maikling panalangin. Sabi mo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa mensaheng narinig ko na ayaw mong manatili ako sa buhay na puspos ng problema, kalituhan. Ang gusto mo sa amin ay matanggap ang biyaya at pagpapala. Pero ako'y nagkasala, nalihis ng landas. Kaya sa hapong ito, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. At sa oras na ito, inaanyayahan kita, pumasok sa aking puso. Mula ngayon, ikaw na ang mag-ahari. Ikaw ang manguna. Mula ngayon, ikaw ng aking Panginoon at tagapagligtas. Nagsisisi ako sa lahat ng kasalanan ko at sa tulong mo, iiwanan ko na ito. Kaya mula sa oras na to, inaanyayahan kita. Ikaw na ang magmay-ari ng buhay ko. Sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ko kaya sa aking sarili, pero sa tulong mo, ng iyong salita, ng Espiritu Santo, at ng simbahang ito, at ng kaibigan ko, alam ko, magtatagumpay ako bilang isang disipulo. At mararanasan ko ang rumaragasang pagpapala. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Whoa! Yes! Wow! Alright. Yung ginawa nyo, personal nyong panalangin yan. At naniniwala ako, magpapasimula na ang pagbabago ng buhay nyo. Amen? Amen? Pwede kayong tumalikod sa likod. Palakpakan natin ang ating mga kaibigan. Di papayag ang Diyos na